Ayan, ay hatid sa inyo ng Baby Ko, Baby Wipes. Ito naman ang isang mommy na gustong sumubok sa midterm elections para sa hari niya maglingkod. Siya po ay sikat na vlogger, successful businesswoman at kilala rin sa iba't ibang advocacies o pagtulong sa kapwa. Ayun na nga, at sa likod ng kwelang-kwela niyang personalidad ay ang seryosong hangad na papalawak ang kanyang pagbibigay serbisyo. Kaya naman sasabak na siya muli sa public service kung pagbibigyan ng bayan. Welcome to the program, Ros Martan, pamulaklakin live dito sa Jules and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Hello. Siya na nga ba? Hello. Ang future counselor? Oo. Ako. Ayan. Oh, Welcome, Rosmar, how are you? How are Hello you? po. Ito po, okay naman po. And na-miss Okay ko po naman. kayong dalawa. Ay, Oo, na-miss kaya ka rin na-miss ka rin namin, namin. kaya buti nandito ka ngayon. Oo. Ito bang pagtakbo mo? Yan nga. Yan. Si Rendon nakita ko kasi ina-advise ang kanya na may time pa para magbago ng isip. So, naka-decide ka, mukhang tuloy na. Hindi ka niya na-convince na bumaliktad. Yes, para sa akin po, tuloy na po talaga. Oo. O bakit? Bakit nag-decide ka na ituloy yung pagtakbo? Kasi gusto ko po siguro magkaroon po ng totoong pagbabago. Kasi parang nakikita ko po sa tinagal-tagal, parang medyo kulang po parang hindi sapat. Although alam ko naman po na tinatawanan ako ng mga tao, ginagawa nilang katatawanan. Kasi syempre, vlogger po ako nakilala sa comedy, ganyan. And hindi nila alam yung seryosong Rosmar sa likod ng camera. Oo. Sino ba ang seryosong Rosmar sa likod ng camera? Ayan. Ako po ay isang matulungin na tao and gusto ko po talaga magsilbi sa mga tao. And 10 years old pa lang po ako, tumutulong na po ako. At hindi po dahil sa tatakbo, kaya ko po ito ginagawa. Dahil marami nga po nagtatanong kung senador daw po ba ang tatakbuhan. Kasi po sa iba't ibang lugar po ako pumupunta. Like po sa Pampanga, sa Bulacan, sa Zambales, iba't ibang lugar po yung tinutulungan ko. Singit ko lang, Papu, kasi na-mention mo na maliit ka pa lang ay tumutulong ka na. Ipakita ho natin yung mga litrato na pinost mismo ni Rosmar. Ikaw mismo nagkwento nito, Rosmar. Ang cute nga, lit mo pa dito, no? 10 years old ba ito? Ayan. Ayan. Anong Ayan. kwento behind this picture? So, yan po yung sa likod po ng aming school. Sa Holy Rosary Catholic School po kasi ako sa Lucena nag-aral. And ayun po, pinupuntahan ko po sila pag break time po namin sa likod ng school kasi sila po yung mga bata na parang hindi po nakakapag-aral. And pinupuntahan ko po siya, tinuturuan ko. Minsan may dala po akong kung ano-ano, mga laruan, candy, ganun. Tama, 10 years old. Bakit? Bakit ganun na lang yung maigting na nasa puso mo na pagtulong? Dahil pinalaki ka ng mga magulang mo na ganyan? Yes po, magulang ko po si mama at papa, matulungin din po talaga. And di ko po alam, sa amin po kasi magkakapatid, ako po talaga yung parang pinakamapagbigay. Kaya nga sabi po ng bunso kong kapatid, siguro kaya ikaw yung pinayaman sa ating pamilya kasi ikaw yung taong hindi maramot. Pero tumakbo ka na dati. Dati po, oo, pinilit po lang nila. Sa totoo, ito po yung katotohanan. Sige. Anong year yan? Yung tumakbo ka na una? Hindi ko lang po tanda. Okay. Buntis po kasi ako noon and nanganak ako May, as in election mismo. So, kahit isang beses po, hindi man lang ako nakaikot or ikot po sa lugar. So, wala po talaga akong bala kasi nakikita po nung mga nag-imbita sa akin na tumakbo na tumutulong daw po ako sa mga tao and kilala daw po ako noon and ako raw yung parang feeling nila dapat na pumwesto doon. So, Anong position to? counselor din Counselor po. din. Saang lugar? Opo. Sa Same. Sampaloc po. Sa Sampaloc din. Sampaloc. Okay. Okay. So, ayun po, napa-oo po nila ako noon and hindi naman po talaga ako nangampanya para sa akin noon. Parang sinuportahan ko lang po yung partido po nila para pong ganun. So may natutunan ka doon sa experience na yon. Ano yung natutunan mo doon na ayaw mo na mangyari ngayon? Sa totoo po, dahil hindi po talaga ako nakaikot noon, parang pinopromote ko lang po yung mga nasa partido ko po noon. Parang ako lang po yung medyo nagpo-post para mas makilala po sila, ganun lang po. And nung time po na parang election na mismo, day of election na, yun po yung time na halos nanganganak po ako noon. Kaya po talagang, syempre, priority ko po yung family more than anything else po. Pero hindi ka gumastos doon. Wala sa po. election na yun. Wala po. Ngayon, wala kang kapartner na partido o mayor sa iyong pagtakbo. Marami pong kumukuha sa akin. Sa totoo lang po, medyo apat. Apat po na Kinausap ka nila. Opo. Pero sa akin po kasi, mas maganda po na independente kasi ayoko pong haluan ng pamumulitika. Ayun, Rosmar, the independent candidate. Medyo mahirap din dahil medyo magastos pag magastos independent. yan, no? Opo. Pero ako po, hindi po ako nanghihinayang sa mga bagay na nagastos ko dahil panahon nga po ng pandemic, nasa id na po ako noon. Halos 20,000 na lang yung natirang ipon ko noon. Kakatulong po nung panahon ng pandemya. Sa akin naman po hindi ko naman po iniisip yung ginastos ko kahit po pera na po ng skincare brand ko yung ginagastos ko para na po sa
pamilya, ginagastos ko po para sa tao. Kasi parang iniisip ko lang, wala pagtulong naman itong ginagawa ko, ganun. So this time, sariling pera mong gagamitin mo? Opo. Wala ka mga businessman friends wala na nag-offer magbabaka? sa'yo Meron ng pong tulong? mga tumutulong, mga sumusuporta sa akin kagaya po ng shift, mga friends ko po. Marami pong nagsusuporta naman. And mga grocery store, ganun. Marami naman pong nagbibigay. Pero more on parang paayuda mga gamit, ng ganun. And ang nakakatawa po kasi sa District 1, kahit anong ipamigay, kahit para sa ibang tao, walang kwenta yung, for example, mga tsinelas, mga towel, masayang-masaya na po sila, ganun. Very grateful sila. Opo. Meron nga siya slogan when no one cares, Rosmar cares. Yes. Kasi napansin ko lagi ikaw yung first Pag may nasunugan, andun ka agad. Pag may binagyo na community, andun ka agad. And hindi lang po ako sa Tondo tumutulong o sa District 1. Nung minsan po may Ashfall, Batangas din po. Iba-ibang lugar po talaga. Hindi po porket doon tatakbo or doon nag-file. Hindi po kasi, hindi ko talaga hinahaluan ng pamumulitika. Sa totoo lang, pinush lang naman po nila ako na pasukin ang larangan ng politika. Pero ako naman po, yung pagtulong ko, tulad nga po ng sabi ko dati, wala po akong balak tumakbo. Di ko alam ba't po nila ako napao. Ayun. Sino to mga to? Sino to mga Mga to? kaibigan ko lang po na mga taga-Tondo kasi sinasabi po nila na parang wala naman daw po nangyayari and kailangan daw po ako ng mga taga-Tondo, which is lagi po akong binabash kasi parang tinatawanan ako ng mga tao. And ang sa akin lang naman po, naiintindihan ko sila kasi sino ba naman ako para maniwala sa akin sila ngayon. Pero minimake sure ko po na darating yung araw na magiging proud po sila sa akin. Ito na, may Saka tanong na. pagdating sa politika, yung mga bashing-bashing, parang hindi ka naman masyadong tinatablan eh. Ay, Sanay ka na eh. Oo, sanay ka No? eh, diba? Kumbaga, Hindi niya marami ka ng pinipersonal. battle scars sa ganyan eh. True. Kaya hindi ka na basta-basta tinatalaban. Oo. Pero yung pagiging tutok sa trabaho, dahil Ano? marami kang inaasikaso negosyo, very visible ka sa social media, Yeah. paano man pagtutuunan ng pansin yung iyong mga kababayan sa Tondo kung sakaling ikaw nga ang kanilang iluklok dyan? Sa totoo lang po, tulad nga po ng sabi ko, wala po akong endorser sa brand ko. Sarili ko lang, ako lang mismo. Alam ko po ang daming umaasa sa aking mga pamilya, mga distributor, resellers. Kaya po, kung makikita nyo, kahit galing po ako sa Tondo, pag uwi ko, maghihilamos ako, magpo-promote pa ako ng product, ganun. Pag bago ko umalis, magpo-promote ulit ako. So, tuloy-tuloy lang po kasi alam ko na bawal makampante sa larangan po na pinapasok ko. So, kailangan po, lagi akong visible, kailangan lagi akong magpo-post, magsisipag. Ultimo nga po, minsan, di ba, nagre-reply pa po ako sa inyo madaling araw na. Gising pa po ako nun. So magiging hands-on counselor kung sakasakali. Attend ka ng mga sessions, Yeah. at titira ka na sa Maynila niyan, syempre, di ba? Pwede po, may bahay naman po tayo sa Maynila. Tama, no? Medyo Yeah. tutok talaga, Talagang balancing act yan kasi maliliit pa yung mga anak nila. no? Sina Oo, Natalie lilit Rose, pa eh. Wala kang mayor na susuportahan? Lahat naman po sila susuportahan ko po. So, di ba nga po, independente po ako. And kung sino man po yung maluklok, syempre susuportahan. Hindi naman po porket ganito ang gusto mo, ito ang gusto mo. So, ako po is susuportahan ko kung sino yung nakaupo. Ayun. O, ito may mga tanong tayo mula sa mga followers mo. Si Yen Zulweta, hello po. Anong malinaw na plataforma mo sa pagtakbo sa posisyon? Marami po talaga pero focusan ko po siguro yung pinakauna po yung sa mga matatanda, yung pang maintenance po nila. Yeah. Kasi nakikita ko po na, alam niyo yun, pagpunta ko po, pag ikot-ikot ko doon, puro yun na lang po yung sinasabi nila sa akin. Kasi, bakit po nila uunahin yung pang-maintenance nila kung nagugutom sila? Siyempre, ang uunahin po nila yung pang-pagkain nila. Yung pang-maintenance po ng matatanda, siya pong magpapalakas po sa kanila para maging mas mahaba po yung buhay nila. Pero siyempre po, kailangan pong pagtuunan yung anti-littering law. Sa totoo lang po kasi, ang baha ay pwede pong kumitil ng buhay ng tao. And ang baha ay para po yung sunog, possible na wala kang maisalba. And nagkakos po kasi ng baha ang sobrang kalat. Sobrang daming basura na pumupunta sa mga kanal, bumabara. So ang sa akin po, kailangan po mas pagtuunan ng pansin yung anti-littering law. Dahil kagaya nga po sa Taiwan, nung pumunta ako doon, sabi ng tita ko, once na nagkalat ka dyan, as in may mga CCTV na pupuntahan ka agad ng pulis and dadamputin ka, ikukulong ka agad. So, ang sa akin po kasi, dahil po hindi natatakot masyado yung mga tao, oo, may multa, may kulong, pero hindi po sapat kasi yung parang pagtakot sa mga tao eh. Pero once na na-experience nila na sobrang higpit pala, mapipigilan na po yung pagtatapon sa kalsada ng mga tao. Di ba nga po, meron po sa anti-littering law na tapat mo, linis mo. Yung mga establishmento, tapat mo, linis mo. Pero kasi minsan yung mga passer na tao po, yung mga padaan-daan lang, ganyan, sila po yung nagkakalat eh. So, kung maiiwasan po yun, kung matatakot po talaga sila, maiiwasan po yung pagbaha. Malilinis ang Maynila. Opo, Oo. malilinis po. Ay, isa pa. And- Dalawa na yun. May And pangatlo ka? isa pa po, nakikita ko po kasi sa Tondo na ang dami pong mga nagtitinda sa bangketa, sa kalsada. Ang sa akin po,
unang-una, mas maganda po kung wala sila doon. Pero syempre, kawawa naman sila kung aalisan sila ng trabaho. Na kung ako lang po ipapipiliin, kung may isang lugar po na pwede silang pagsama-samahin doon, na sa una, pwede silang librihan ng renta. Tapos kapag kumikita na po sila, saka sila singilin ng pakonti-konti. Kasi po, kawawa naman sila kung aalisin sila, ikiklearing sila, aalisin sila sa pwesto nila. Eh yun lang po yung bumubuhay sa pamilya nila. Pero mas maganda po siguro ang Tondo, ang District 1, kung mawawala po yung mga nagtitinda sa kalsada. Pero syempre, kailangan po nilang i-relocate sa lugar kung saan makakapaghanap buhay pa rin po sila. Maayos. Ito pa po, bago yung tanong mo, sabi ni, okay na? Meron ka pa ba idadagdag na plataforma mo? Para Marami marinig? po, yung sa edukasyon po Sige, ng isa mga pa. kabataan. Kasi Edukasyon, sabi nga po, edukasyon ng kabataan, dahil nga po ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero yung iba hindi na po nakakapag-aral dahil po sa kakulangan po ng pera. Bakit uunahin ang edukasyon kung wala ka namang makain? So, ngayon po, parang sa akin po kasi mas dapat pagtuunan yung edukasyon para knowledge po importante ang edukasyon, sabayan pa po ng abilidad. So yung mga bata, minsan, sabi natin libre nga yung pag-aaral sa mga public school, pero may mga binabayaran pa po silang extra na hindi rin po kaya ng ibang mga bata, ng ibang magulang. Tapos gutom pa sila. Opo, walang gutom pa po makain. sila. Kaya po ako tumutulong din po ako sa iba't ibang lugar. May nagdo-donate din po ako sa mga estudyante, yun nga pong sa Masbate. Kahit po hindi ko kayang puntahan, dahil sabi ko gusto kong puntahan, pero hindi kaya ng power ko dahil babiyahe pa, medyo malayo, 14 hours pa ata, ganun. Yeah. So, nagpadala na lang po ako para sa estudyante dun. Apat na mention. Meron pa ba Sa palima? negosyo, wala kang negosyo. at, wala kang plano. Oo. Kasi ikaw, Negosyante successful ka sa business sector, wala ka bang plano na turuan yung mga taga-Tondo na maging self-sufficient pagdating sa sa negosyo? Siyempre, yun po yung kailangan nilang matutunan. Kagaya po parang sa brand lang po yan. Kailangan mag-reseller para kumita, ganun. So, ang sa akin po kasi, kailangan nilang magkaroon ng parang pangkabuhayan. Na sabihin natin, ang hirap bigyan lahat, 'di ba? Pero, siyempre, pag tinuruan natin sila paunti-unti, darating yung time na parang wala nang mahirap. Kasi yun po yung, alam nyo, may isa nga pong lola na nakakaawa, lumapit sa akin, sabi, Ate Rosmar, please tulungan mo ko, wala na kasi akong pamilya, wala na akong panggamot, please tulungan mo ko. Parang ganun yung nangyari, parang sabi ko, grabe, nakakaawa po talaga yung mga tao po. Tapos may isa pong bata, sabi sa asawa ko, Kuya, isama nyo na ako kasi pinapabayaan na ako ng nanay ko. Parang, di ba, parang ang sakit lang pong isipin. That's a hard task, no? Magandang layunin, pero kailangan talaga, meron ka ring mga kapartner dyan para maitawid yan. Ito pa po, maganda yung tanong ni Elsher Huxley kay Rosmar po. If given a chance, manalo siya, how would she handle criticism? Kasi halos lahat ng pamumuna sa kanya is pinapatulan niya. And as a public servant, dapat may pasensya po tayo. How would you answer that? Masasagot ko po dyan. Ako naman po, kung kilala niyo po ako noon pa man, sumasagot po ako sa basher pero hindi sa masamang paraan. Hindi ko sila sinasabihan ng masasakit na salita, ganun. Yeah. More on parang ginagawa ko po siyang comedy. Kaya nga po lagi akong tinatawanan ng mga tao. Parang ginagawa akong katatawanan. For example, laging binabash sa akin yung magkalayo daw yung mata, ganyan. Pero hindi ako naiinis. Parang tinatawanan ko lang siya. Minsan sasabihin ko, siguro social distancing, layo-layo muna yung eyes ko. Parang ganun. So, hindi ko siya tinitake as, hindi ko siya tinitake. Hindi Hindi po. Kaya pwede ka nga politiko. Pwede ka nga politiko, hindi ka pikon. Kasi yun po, ang masasabi ko, sanay na ako sa basher. Simula nga ata nag-aaral pa ako, may basher na ako eh. Kasi, di ba, Friendster pa nun. So, ang dami na akong nang babash. Kaya sa akin lang, sanay ako, kahit tinatawanan nila ako ngayon, mas lalo pa ako nagpo-post ng mga, sige, tawanan niyo ako ng tawanan. Okay lang, naiintindihan ko kayo. Pero sabi ko nga, darating yung araw na magiging proud kayo sa akin. What will make Tondo proud of you? Sabi nila, hindi daw kailangan na porket matulungin ka, hindi sasabihin na dahilan yun para tumakbo ka o para pumasok ka sa politika. Ang sa akin, pumunta ako sa Tondo, ano ba yung kailangan ng tao? Di ba, ayuda? Parang sa akin, hindi porket tumutulong ako, sasabihan na nila ako ng ganun. Kasi ang dami pong nakapwesto na hindi naman po tumutulong. Ang dami pong nakapwesto o gustong pumwesto na ngayon lang po magpapakita. Sabi ko nga yung mga taong yun, ngayon nyo lang din yan makikita. May nagsabi nga nito, napakayaman na ni Rosmar, hindi na yan mangungurakot. Namimigay nga ng pera, how would you answer that? Yung napakayaman mo na hindi ka na mangungurakot. Anong position mo sa corruption? Yeah, corruption. Sa akin po, ang masasabi ko lang po, meron po isang senador nagbigay sa akin ng 100,000 para po ipang grocery ko, pamigay ko daw sa mga tao. 98,000 yung bill
nung grocery. Sabi ko, shit, may sobrang 2,000. Ang ginawa ko, binigay ko siya sa bagger. Kasi sa 2,000 na yun, di ko para sirain yung pagkatao ko. And masasabi ko lang na oo, meron na tayong mga sports car, mga bahay, mga property, mga naipundar. And di ko na kailangan po yung pera ng tao. Sabi ko nga, ultimo, baka pati sahod ko mapunta po sa tao. Speaking of, bakit ka doon nagbebenta ng mga properties mo at kotse? Totoo ba? Nagbebenta ka na? Yes po, noon pa naman po, pagbili ko, binibenta ko po agad siya. Ay, Siyempre, oo. business-minded thinking po. Siyempre, tutubuan ko, hindi ko naman bebenta ng lugi, yun no. Pero hindi dahil ngayon dahil kailangan mo ng pera sa pagtakbo sa politika. Hindi naman po, kasi nasanay po ako katulad nga po ng panahon ng pandemya, 20K na lang natira sa akin. So kahit po wala na akong pera, tutulong pa rin po ako. May tinulungan nga po ako dati, 500,000. Di ko kakilala yun. Kasi meron, yung anak po niya naka-confine nun and hanggang sa namatay, ako po yung gumastos. 500,000. Kaya hanggang ngayon, nagpapasalamat pa rin po sa akin yung tao. Wow. So sa akin, kahit masaid po ako, basta alam ko na nakakatulong ako, hindi po ako mahirap nun eh. Kasi sabi nila, di ba, the more na nag-spend ka sa eleksyon, the more na babawiin mo Bawi. Yes! Oo, Yeah. no? The more na nag-i-spend ka sa election, the more na gugustuhin mong bumawi ng Siyempre, bumawi. babawiin. And Oo. syempre, hindi bukal sa puso mo yung pagtulong eh. Kaya gusto mong bawiin yun dahil ang laki ng pinundar ko dito, ang laki ng ginastos ko. Kailangan mabawi ko yun, doble, triple. Do you believe in ako that po, kind of mentality? naniniwala po ako doon. Kaya po ako, hindi po talaga ako gumagastos ako kung ano yung kakayahan ko lang. Kaya nga po nilalait nila ako nung iba. Sinasabi nila na, ano ba yan? Pumunta kami dyan. Ano lang binigay? Bigas, 1 pirasong ganito, 1 pirasong ganyan. Parang sa akin, kasi yung pagtulong ko is bukal sa puso ko. Sa ngayon yun pa lang yung kakayahan ko. Pero tulad nga po na lagi kong sinasabi, darating yung oras na mas marami na po akong matutulungan, mas malaki na po yung kaya kong itulong. Kasi alam naman po natin lahat, di ba? Pag nakapwesto ka na, meron ka mga tupad, 3,000, 2,000, ganyan. Sa akin, syempre, wala pa ako ngayon kasi wala pa po ako sa pwesto. So yun, yun Diba? ang kumbaga, Yan dapat asahan ng mga tondo na hindi ka basta-basta nagbibigay ng pera sa mga tao. Opo. Kasi yung iba nasanay sa ganoon eh, yung bibigyan ng pera, di ba? Umaasa na sila dun eh. Yes po. And ang nakakatuwa sa mga taga-Tondo po, yung iba doon, 'di ba normally po pag may event, may mga ticket, ganun bibigyan ng ticket, yun lang yung makakatanggap. Sa totoo lang, for example, may 500 ticket, 500 pinamigay kong paayuda. Ang dami pong pumupunta na minsan taga ibang barangay, binibigay ko pa rin po yung sobra. And sa akin, hindi ko po yun iniiwanan lang basta doon. Ipinapamigay ko hanggang dulo kasi gusto ko makasigurado po na napunta talaga sa taong nangangailangan. Hindi, ay tinatamad na ako, may gagawin pa ako. Kahit po, one time nandun kami sa Happy Land Tondo, umabot po ng parang 2 a.m. Kasi yung mga nasunugan po doon pinuntahan ko. And ako po talaga yung mga namimigay po sa kanila. So anong unang-una mong gagawin kung sakaling ikaw iluklok sa posisyon? What's your first project? Priority ko po talaga sa totoo lang mga senior citizen kasi sila po yung mga wala ng kapasidad para magtrabaho. Sinong tatanggap sa mag-a-apply ng trabaho na 60 years old? 'Di ba wala? So sila po yung mga taong wala ng kapasidad, minsan iniwan pa ng pamilya, ng mga anak, hindi na parang sinusuportahan. So sila yung mga tao na kailangang tulungan sa pagkain man lang. Sabi ko nga, if ever man, weekly feeding program, 'di ba? Ano ba naman yung weekly feeding program? Yeah. Kaya Saka nga yung po, tulungan mo rin yung mental health nila. Yes. Lalo na yung mga may dementia, Yes tapos po. walang Mga matira, nawawala. yung nawawala, naglalakad lang sa kalye. matatanda Kasi naglalakad minsan na hindi lang, nila hindi na alam, makauwi. di ba, may dementia na pala. Sa- Yung mga, sa- sa everything that totoo a lang. senior needs. Sa Oo. totoo lang po kahapon, Oo. habang nag-iikot po ako sa Tondo, may nagwawala pong isang lola. Sabi niya, yeah. wala si Rosmar, walang yayan. Kasi sa totoo lang, ito po Oo. pagiging prangka, kahit Oo, naka-live oo. tayo, sabi niya, wala si Rosmar, walang yayan. Di ako binigyan niya ng paayuda, ganyan-ganyan. Ngayon, nalaman ko po, nung tinanong po namin siya, isa po pala sa pumunta sa isang event ko na wala pong ticket. And siguro hindi ko na po nakita sa sobrang dami pong pumupunta. Normally po kasi kapag ganyan, may mga ticket po, di ba? Yeah. Mga parang kung sino lang yung bibigyan mo, kung sino yung Yeah. mga taga-barangay. So, nasaktan ako in a way, pero inintindi ko pa rin si Lola na syempre, hindi naman po hihingi yung tao or hindi siya magagalit kung hindi siya nangangailangan eh. Kaya nga minsan sinasabi sa akin na nakakuha na yan, pangatlong beses na niya yan. Alam niyo, binibigyan ko pa rin po kahit paulit-ulit na. Kasi sabi ko, hindi siya hihingi ng paulit-ulit yung tao kung hindi talaga siya nangangailangan. Kasi yung isang loot bag, siguro pang isang araw lang niya yun. Eh kung sobrang hirap po nila sa buhay, ang laki ng pamilya nila. So iniintindi ko, binibigyan ko pa rin po. Nangiti na lang ako, sasabihin ko, Lola, pangatlo mo na yan. O kaya hanapan mo ng trabaho.
yung mga senior citizens. Yes Hindi man po. trabaho, pagkakakitaan. Pagkakitaan o kaya i-employ pa rin sila ng mga kumpanya sa Maynila. Maybe for their safety, Rosmar, maganda kung magkaroon ka ng isang community center para talaga sa seniors. So, mas safe sila sa loob, pero nakakagawa sila ng productive na mga bagay na pwedeng ibenta. Na simple Yes po. things lang like painting a jar or painting an empty mga bottle. livelihood project. So, kasi creative sila, di ba, pag wala nang masyadong ginagawa. So, yun ang ibebenta nyo, yung mga gawa ng mga senior citizen. Pero nandun lang sila sa community center, hindi sila masasagasaan, hindi sila Opo. mawawala. Ganon siguro. Dati po ang event ko po, ang pinapamigay ko pong paayuda nasa 3,000, 5,000 katao. Pero nung nakikita ko po na naiipit yung mga lola, ang ginagawa ko po ngayon 500, 200, 300 katao po, ganyan. Yun yung binibigyan ko. And di ko na po sila pinapatayo, inaabutan ko sila isa-isa kasi uugod-ugod na. Parang yun na nga nakakaawa, ang sakit po Siguro sa- magkaroon ka rin ng wheelchair Namimigay program. po tayo ng Yan. wheelchair. Matagal ka na namimigay. Opo. Ituloy mo lang. Ito lang, meron lang, no? Sige. Dahil nga you cannot please everybody, no? So, hindi lang puno ng kritisismo, yun, di ba? Ang pagiging isang politiko. Pero paano yung expectation? Kasi ang taas ng expectation sa'yo, Rosmar K. Opo. Sanay yung tao na namimigay ka lagi ng ang lalaking pera. Opo. Isang post mo, 50,000 namigay ka, nakita ko eh. So, paano mo mamamanage yung expectation ng mga boboto sa'yo? So, ang sa akin po, hindi ako maramot na tao. Wait lang, naiyak ako. Sabi man nila na parang wala ka namang knowledge dyan eh. Ang sa akin, marami pong may knowledge pero hindi naman po nakakatulong sa Pilipinas. Hindi nakakatulong sa mga tao. So, ako po, isa lang po yung sinusure ko na if ever man, yun po, ultimo baka pati sahod ko sa kanila po mapupunta. And magpaparamdam po talaga ako sa kanila. Sabi nga, kung ako yung multo, siguro ako yung multo na hindi matahimik. Kasi araw-arawin ko silang pupuntahan. Bakit ka emotional, Rosmar? Hindi kasi, alam nyo po yun, parang ang daming taong nang judge, ang daming taong humuhusga, parang, ang sa akin, bakit nyo ako ginajudge? Wala pa nga eh. Nagsisimula pa nga lang eh. Bakit yung mga dati bang nakapwesto, natutulungan ba kayo? Parang, bakit kayo puro rant? Pero yung parang bagong tao na gusto kayong tulungan, gustong pasukin yung larangang ito, ginajudge nyo na agad. Parang dinidiscourage na po agad nila ako ganun. And sa akin naman po, tulad nga po ng sabi ko, nung una pa man, wala po talaga akong balak tumakbo or pasukin ang politika, which is lagi kong post. Pero yun nga, parang kinain ko na po yung sarili kong sinabi. Dahil po marami nagsasabi sa akin na yun nga, kailangan daw po ako ng mga tao. So, yun lang po. Husgahan man ako ng husgahan, isisure ko naman po na nagiging proud po sila sa akin. So wala na talaga atrasan. Wala na po siguro. Dire-diretso na to, no? Opo. Oo. Okay. Ano yung pinakagrabing bashing o panlalait na tinanggap mo? Kaya ka naapektuhan? Sa akin naman po, sa totoo lang po yung sa pagtakbo, wala naman po. Wala naman. Wala naman po. Medyo okay lang po sa akin. Naiintindihan ko po kasi sila. Kasi yun nga po, di ba, katulad po ni Diwata, nag-file po siya. Oo. Sorry. Ayun, Yes, yes. nag-file si Diwata, tapos parang, miski ako natatawa, parang parang medyo natatawa ako na nag-file siya. Which is sabi ko, Daddy, baka ganito rin yung mga tao sa akin. Natatawa kasi parang for example, parang ako din si Diwata, na parang ganun yung feelings ng mga tao, yung tingin nila. So, ang sa akin, ayun, tuloy lang. Kung i-bash man po nila ako ng i-bash, kung tawanan nila akong tawanan, go lang. Oo. At kung hindi ka pala rin? At kung ano hindi po ako pala rin, yun po yung lagi kong sinasabi, hindi naman po talaga to 100% sure eh. Sabihin Yes. nilang, kilala po ako sa social media or sikat man ganyan. May mga tao po talagang parang, okay, good or not. Sa akin, matalo manalo po, ang isa lang po sinisigurado ko, yung pagtulong sa mga tao, hindi po titigil. Yung pagiging, when no one cares, Rosmar cares. Yeah, ikaw ba naman ang kumita ng 500,000 a day ba? Paano Tama ba yun? Totoo ba yun? Yung Totoo ba yun? sinabi mo sa Oo, vlog, di ba? 500,000 a day ang kinikita mo? Hindi po, paminsan-minsan po. Payat na ako ngayon. Payad na. So, pagdating sa sa tulong, talagang hindi kukulangin si Rosmar. Ay, may ikukwento po ako sa inyo. sige. Dati po kasi, syempre may humingi sa akin mga matatanda, sasabihin nila, for example, pang chemotherapy, ganyan, inaabutan ko dun, abutan ko 50K, 40K. May nagsabi sa akin, sabi po nila sa akin bigyan mo lang kahit mga tigto 200 yung mga yun. Sabi ko, pang chemotherapy, 200, pang pa-opera, bigyan ko ng 100. Parang sabi ko, ay, siguro po ganun po yung, kumbaga, sa politika po parang may maabot lang. Na, ako po kasi hindi ako ganun, kaya, ang sakit sa feeling ko. Aakuin mo ang lahat, no? Opo. Hindi bali na akuin mo ang lahat, wag lang yung magbigay ka ng tingin dahil sa awa. Hindi Ikaw yung kasi- talagang tutulungan mo, Yung, todo. yung kasi po na normal na sinasabi na mag-abot ka ng 200, yun yung parang mga politiko lang eh. Para sa akin ganun. Gets kita, Pero kung oo. talagang matulungin ka, kung talagang nasa puso mo ang pagtulong, Yeah. pag sinabihan kang, for example, meron doon may cancer, inabutan ko po yun ng 50,000 cash. Kasi sabi ko, hindi naman to pamumulitika lang eh. Kasi yung pagtulong ko, sa totoo lang, ayoko pong haluan ng ganun. Kaso nangyari ngayon,
Dahil nga po, bigla pong tumakbo, nahaluan na Maybe po siya it's a ng higher ganun. calling nga Yun nga, eh. magbabago Higher eh. calling. Magbabago rin Yeah. talaga yung pananaw ng tao. Yeah. Yung tulong mo, syempre, Mahaluan ng like it or not, may bahid. makahaluan ng politika yan. Once na konsehal ka na ng Maynila. Tulad nga po ng sabi ko, yung pinupuntahan ko po, Luzon, Visayas at Mindanao, hindi lang naman po sa District 1. At ngayon po, kahit sabi nating tumatakbo po ko doon, hindi lang naman sasabihin na doon pa rin lang po ako tutulong. Sabi ko nga po nung minsan, nasa Batangas po ako. Iba-iba po lugar na pinupuntahan ko pa rin po. Meron din po online, ganun. Siguro, briefly lang, para lang alam ng mga kababayan natin, anong tinapos mo at anong kurso ito? Ano po, Far Eastern University MedTech, ayan, BS Medical Technology po, Section 1, Gumamela. Ayan, marami nagtatanong. Section Meron ba talagang 1, Section 1 sa college? So explain ko po. Explain mo na. Sa totoo lang po, meron po talaga. Ayan, pilot section po ko doon, section 1. Totoo naman po talaga. Kaso po, yung iba po kasing mga school, wala pong ganun. Yung mga ibang university, wala silang parang mga sectioning, ganyan. And sa FEU, ang alam ko, batch 2015, tanungin nyo na lang yung mga kabatch ko, yung isa pa nga doon summa cum laude. And tanungin nyo na lang, sa totoo lang, ginagawa ko lang siyang comedy, kaya nga dinadagdagan ko siya ng Gumamela. Kasi parang, wala, niloloko nyo ko, dilokohin ko na lang din kayo, parang ganun. Yeah. Pero ang sa akin, totoo po talagang merong ganun. And alam yan ng mga taga FEU, na mga kaklase ko noon, mga kabatch ko noon. Pero sa ibang subject kasi sa FEU, wala po. Sa parang sa medtech lang ganun. Medtech. Ayun. Oo. Gusto ko lang sabihin, Rosmar, na 4:57 na, is there anything else na you want to say? We give the floor to you now. Ayun lang po, ang masasabi ko lang po, tulad nga po ng sinabi ko rin kanina, matalo manalo, tuloy pa rin po yung pagtulong ko sa mga tao. Hindi naman po, kaya nga po ang dami nangunguha sa akin ng mga tatakbong mayor, ganyan, tatakbong congressman, sa totoo lang po sobrang dami, pero nananatili pa rin po akong independente kasi ayoko pong haluan ng pamumulitika ang pagtakbo ko. Yun lang po, thank you po. Wala ka rin i-endorso na kandidato? Yung may mga ganyan, di ba? Kung imbitahin po nila ako, di paikot-ikot po lahat po sila susuportahan ko. At kung sino man po yung manalo, siyempre susuportahan ko rin po. Kasi mali naman po yung kung sino na yung nakapwesto dahil po may pananaw tayo na mas magaling si ganto, ano na po natin yung effort nila. So, ang sa akin, kung sino manalo, suportado ko po yun. Ayan. Thank you, Rosmar. Ako lang, ang wish ko lang para sa iyo, Rosmar, is huwag kang maging politiko, maging public servant. Yes po. And may award nga po akong philanthropist. Yeah, maging philanthropo. Super thankful po ako doon sa award po na yun. Good luck. At syempre, gusto ko lang magpasalamat, Papo, kay Rosmar. Kasi alam niyo, birthday month ko. Nagdala siya ng regalo, pero wala pa. Pero papunta na. Yes, papunta na ang 20 kilos lechon de las Ayun. Piñas. Lechon de las Happy birthday Piñas. po. Na late yung lechon. Hindi, thank you, Rosmar. Kasi lagi yung nakikita sa post mo. Hindi ko naman inisip na bibigyan mo pala ako regalo. Basta nandyan na. Maraming salamat. Matutuwa ang aking Good luck, mga staff. Rosmar. Good Thank luck you for the sa'yo. Thank birthday you po. gift. Maraming salamat po. Thank Isang you. panibagong adventure. Oo. Papasukin ni Pagsubo, Rosmar sa kanyang hamon. buhay. Oo. So, Pero kaya ko pong pagsabay-sabay niyan, pagiging nanay, pagiging employer, pagiging CEO, at siyempre, pagiging public servant. Ayun na. Ayan, go lang daw, Rosmar. Sabi ni Judy Falcatan, need ka ng mga taga-Tondo, sabi ni Rogelio Pilapil. Maraming salamat po Thank you, sa inyo. Rosmar. Thank Thank you, Good luck sa'yo, Rosmar. Good luck. Good luck. For giving us this time. Thank you. Good luck, more power. Good luck. Alam niyo We'll pray po, di for ko you. kayo kayang tanggihan. Thank you, Rosmar. Thank you, Panorin niyo pa rin thank you. yung vlog ni Papu kay Rosmar. Yes, oh. Nasa YouTube channel niya at yung sa akin yung nakakatuwa at nakakatawang bag grade with Rosmar. Yes, ang And yung totoong pagiging Rosmar. nanay. Yung totoong Rosmar, pagiging nanay ni Rosmar. Tawag kayo Oo. sa aming YouTube channel. Yes. Alright, Mamo. Yan po ang isang oras ng makabuluhang kwentuhan. Manatili